Confidential funds. Yan ang isa sa mga punot dulo kung paano ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte ay nadungisan at lumago ng lumago ang mga issue na ipinukol sa mga Duterte. Hindi maiiwasan ng mga taga-suporta ng mga Duterte lalo na kay VP Sara na ang ginagawang hindi na mabilang na mga propaganda para dungisan ang kanyang pagkatao ay parte ng isang malaking political move at ang nasa likod nito ay pinaniniwalaang si Martin Romualdez, 10 ng pamilyang Marcos at mga kaalyado nito. Ang confidential funds sa Office of the Vice President ang isa sa naging mitya at naging simula ng matinding atake kay VP Sara, na sentro ang lahat ng pagtatanong dahil sa hindi maipaliwanag na bilis ng paggasta nito. Maging ang sponsor ng budget noon na si Congresswoman Stel Kimbo ay di umano nagulat din ito. Ngunit may isang mas mahalagang tanong sanang nais maging sentro ng usapang ito. Sino ang nagbigay ng confidential funds sa Office of the Vice President? Ang mabilisang sagot, ang opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, hindi maalis ang mga agam-agam na ang pagbibigay ng confidential funds sa Office of the Vice President na galing sa Office of the President ay planado ang lahat. Meron kayang kinalaman si President Bongbong Marcos kung ito nga ay isang malagim na plano para maipukol kay Vice President Sara Duterte, dahilan para masira sa taong bayan ang mga Duterte, lalong-lalo na si Vice President Inday Sara Duterte na malaki ang tsansang manalo bilang Pangulo ng Pilipinas sa susunod na eleksyon. Hindi kaya dahil sa hindi mapasunod ni Martin Romualdez ang gustong mangyari nito kung papaano laruin at kurakutin ng pera ng taong bayan, kaya ginigipit at pilit sinisira si VP Sara. Kung ating tatalastasin ang mga inilabas ni VP Sara na mga pasabog tungkol sa 2 taong nagkukontrol sa kaban ng bayan, ay maaaring merong katotohanan dahil sa mga dokumentong ipinakita nito kung papaano palubuin ang mga budget sa Department of Education sa kukunin naman ng mga buwayang kongresista. Noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdidiretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Magtatanong ako sa iyo, kabayan, at sana sagutin mo ito sa taos sa puso mo. Kung ikaw ang papipiliin, kanino ka ba magtitiwala? Sa mga Duterte ba o sa mga Marcos? Samantala, ano ba ang dahilan bakit takot na takot sila sa confidential fund na mapupunta o napunta sa kamay ni Sara Duterte, lalong-lalo na ang Makabayan Bloc na sina Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas? Maaga pa lang, and this is how long nila inintay at kung gaano katindi yung pagtatrabaho. Binigyan siya ng confidential funds. Pero saan nanggaling yun? Congress didn't want to give it to her. Sino ang nagbigay? Surprisingly, it was the Office of the President. Uulitin ko yan para dun sa mga magugulo sa Kongreso. Sino ang naggawa ng desisyon na bigyan ng confidential funds ang Vice President? Who was concurrently Secretary of the Department of Education. It was the Office of the President. Ano pa ang pruweba natin dito? Bukod sa OP ang nag-release ng CF kay VP Inday sa DepEd, the Office of the President signed on the National Expenditure Program. Yung proposal para dun sa CF na yon, tandaan natin, andun sa budget proposal for noong 2023. Sino ba ang pumipirma ng budget proposal na yan, ng National Expenditure Program? Hindi ba ang Presidente? And the President would speak, sinusumiti yan yung mga proposals ng kada ahensya, isinusumiti yan ng mga heads of agencies sa Pangulo, sa DBM, and the final signatory is from the President. So, andyan yan.
in Inday Sara's term, nasa papel. Or, as we say, documented naman yan. So, sinasabi ng iba trap yun. Pero ako, I'm not sure. It's a good theory. It's a good theory na binigyan siya talaga nun para yun ang gamitin para bakbakan siya. Pero I think, kasi in the early days, ang feeling ko is that there was still, at the start, a genuine attempt na meron talagang unity. Hindi siya nagtagal, of course. Hindi nga umabot ng ilang buwan eh. Alam namin na within so many months, hindi pala tunay ang unity. So, ang desisyon ni VP Inday there were two major decisions. Gawa ng realization niya na ito. Number one, ang pagbibitiw niya sa Department of Education. Maayos siyang nagtrabaho. Maayos siyang nag-liquidate. Pero, pinagplanuhan siya. Kasi, ito na, no? Dito, nag-propose siya ng confidential funds ng 2023. Okay? Nung nagpo-propose siya ng confidential funds ng 2023, ayaw na nila, di ba? Hindi na nila ibibigay. Kumbaga, inano siya, ang daming question nung nagpipresenta siya, not just in the Congress, but also in the House, in the Senate. Tapos, after pinaglaban niya, dinipensahan niya, with the full belief na mayroon talagang nakikinig at mayroon talagang magbibigay dyan. Pero, yun pala, pinagplanuhan na siya. Sabi niya, di ba, susunod noon sa halimbawa ko ay yung budget of the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo September 2023, merong lumabas na press release, ang Makabayan Law. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon ng 2023. Sabi niya, pagkatapos nagkwento sa akin ng isang congressman, sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Of course, sinabi ng congressman na kaibigan ni VP Inday, kaya ni VP magtrabaho ng walang pera. Ang tanong pa ni Kong Zaldi, sigurado ka na hindi magagalit si Inday? Yung sabi ni congressman, hindi. Hindi nga nagalit si VP Inday, pero light bulb moment yun. Dinefend niya ng maayos yung sa OVP. Tapos anong sabi ni Congressman Saldi sa kanya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez. Tatanggalin namin ang confidential funds. At dahil sa, sabi niya, at para hindi halata na inaatake siya, yung ibang departments tinanggalan din. Sabi niya, kinongclude niya, so nakikita niyo bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tinanggal yung budget.